Hello, good morning. Saka madag-umon nga Wednesday morning, and we are going to work once again. It's been a long while nga wala kita nakahatag og morning update. Busy kayo, sorry kayo mga guys. But today resume ta kay medyo luag-luag atong schedule. So padulong ta sa work guys. Nakapalit ko og kanang attachment sa akong GoPro. Nagi-attach na ako diri sa sun visor. So I hope na okay ni siya. Attachment sa GoPro kay may na lang kay katong diri sa dashboard na ako masige og katumba. Barato raman di siya. So looks like na ay low pressure diri sa Mindanao, specifically sa General Santos. Kay gabi pag uli na ako gabi mga banda mga 9 o'clock baling kusuga kay sa ulan oy. Nihunong lugo sa National Highway kay dili na makita ang karsada, di madala sa ako ang wiper. Para safety lang ang tanan, ihunong ako. Ano ko mga 10 minutos ipalabay ra na ako tong kusog kaayo nga ulan. Then until this morning, sabi na ako pag mata na ako alas 5 pas kadlawon, ngit-ngit mo magkalibutan. Alas City. Alas City na kapin. Dali og ligo di man ta pwede nga magsige ragluko sa balay. Lami po ta kay katulog. Kaya saan mo na to nga kinahanglan mo ta manarbaho kay ang billing sa balay di mo ginamingon nga ayaw ko sa og trabaho bong kay katulgon pagka dami kayo katulog. Maningil gina siya at bitang isang adlaw, I think it was Monday, nag-send og SMS message ang Globe na maputlan ako og internet. Actually nakalimot ako ato sa kadaghanon sa bayron nun. May na lang kay na Gcash nga technology. So right after siguro mga 15 minutes after ko nakabayad, restore po na internet. Maratol man ta no. Kung wala internet sa balay. Ganun so lisod ta ko move sa itong kinabuhi kung wala internet ay nagko. Lisod sa kinabuhi wala internet. Nasanay naman ko nga na ay signal sa balay. Life becomes uneasy kung wala internet. Mapansin ako even gani ka na mga not only the young generation, lalo na sa young generation, but slowly ang mga tigulang usab natakda na. Kaya gani mga tigulang na naman na sila ginadumdum nga tan-awonon, no? Kung papa boxing, akong mama kaning mga saan na tawag lingaw man siyang tanaw ng mga short stories nung murag ka ng dictation nga AI gani. Kita sab kung gusto tang mag-upload maglisod yun. Busy na ni karsada karon i-twist gamay ng camera. Busy na kaya busy na po. Busy ang karsada. Ako ang gidala karon guys, ako ang Vios nga 1.3 kay medyo tipid ni sa gasolina. Kung mag-crisis na gani ko sa ako ang panudlanan, mukuan ko mo shift ko to Vios. Kaning Vios na to all time reliable gini siya. Salamat sa Ginoo kay apoy mga provision sa itong karaan ako ni sa
isa na ako kakumpanya pag early retirement ako nadala na bit-bit na ako na siya. So until now it's still in good running condition. Gina-alternate lang na ako na siya padagandagan. Kaya dili sad nimo pa dagan-daganon, sira ng makina niya, labaw sa tanan na anay infestation of rats dito sa ako ang grayan. Nga makita na ko ang traces of kuan kanang feces say mangihi dito sa kuan, may mga traces of ihi sa daga dito sa akong engine bay. So kaya iyan na lang na akong prevention. Nagpalit ko naptalina na resolve ya. Tapos nagpalit po ko atong green nga ball from Shopee. Manimaho to siya dito sa murag naptalina gapon to. So mawala ang kuan, dili mo duol ang mga rats. Kaya lang ano yun gyud ang rats kay makita na ako magdagandagan sa gawas ba. So this time around nag-Shopee na sad ko og kuan kanang rat trap. So waiting ko aning rat trap, duha ka buok to akong gipalit kay plano jud nako hulihon to siya. Ano kaayo dili sad maayo nga naay ilaga na sa imuhang palibot. Kaisa ana biktima man pud kuning kutsiha sa kuan sa rat. Nakagat gud niya ang wire ba. So tingala man ko nga dili na mo function ako ang rear kanang mo atras go gagod backing light. Good. So only to find out nga na naputol dahil sa kagat sa ilaga. So another na sad nga maintenance, gasto-gasto gamay. Ano lang kay naka-amigo kong mekaniko na gisumpay ra po niya, minimal ang cost. Kaya og idagan pa to sa kasa ay naku problema na sad. Muna nga medyo allergic ko anang mga rats sa balay kay ano din sila hindi sila maghasol, maghatag o kahasol. Na sila ay makaon, they will start to bite anything. Delikado ang mga kuan makina. So padayon ta. Padayon tag himog content para maka-upload ta sa Facebook kay sige pangayo si Meta og upload. Ito. Sa unang-una sa ato ang lawig diri sa kuan Facebook as content creator ingon ana man ato ang purpose kay kana laging gusto gyud ta pud nga naputay account nagbuhat ang account diri sa Facebook. Kaya naman ay mga tasking si kuan si Facebook and then nga si Meta. So every week na anay mga tasking upload ni dapat ingon ani pud imuhang kuan followers. Iya kang gradu-graduhan ba. Just to keep your account excited. Keep the excitement. Pero karon dili na kaayo ingon nga upload jud ta kay para maka-comply. Lingaw na lang and later on na found out nimo nga people are looking for your content. Pareho ni Ma'am Gingging Salinas, iya akong gichat, Sir Bong, wala na lagi ka atong imong morning devotional. So dili na si Meta ang nangayo, siya na ang nangita. Naganahan ba ako kay may na lang na kuan ba na mga mapulot nga mga aral ba. So pagka bati na ako ngayon ana ang feedback, so medyo na konsensya sad ko na ana di ay tao nga nagapangita sa imuhang content. Isa lang na, duha lang na sila, but they are souls. You become responsible ba. So wala nga somehow
man gyud una nga you will find time always. So from a tasking to a commitment na ang transition. Commit yun ka kay ano maka ni-enter ani. So maura na siya. Kung nakita ninyo tong ako ang wali at tong Sunday, ako man ang tagaan og tasking sa among senior pastor nga maghatag og pulong sa pulpit. Moto ang mensahe dito is the thanksgiving of the heart. And normally man good, we want to shift our way of thanking the Lord from the circumstance kanang what we do not have to who is the giver of the gift. Kay after all, kaning atong gift sa pasalamatan is coming from someone bigger than us. O gusto nato na siya nga kung ano kanang i-change gud na nga konsepto sa pagpasalamat. Kay mo to akong giingon nga what if kanang dili mao sa imong expectation ba ang nangyari. You're expecting to receive or to have this kind of things. After all, kung mahatag na sa Diyos, automatic magpasalamat ng ka. But what if wala siya mahatag or there is a delay of it? So does it mean nga you will also delay your thanksgiving? So mas maayog yun sa imuha nga kinabuhi isip a believer to always thank the Lord daily. Mamagan dito nga in Matthew chapter 6 verse 11. Ngayon dito nga, give us this day our daily bread, because God wants you to be dependent on Him daily. So ang sufficiency sa Diyos is daily, no? It resets every 24 hours. Ang lesson sa Exodus 16:1-18, God gave the Israelites manna daily. He doesn't want for you to say gather more, mag-stockpile ka, because the purpose is to test you whether you can follow His instruction and be disciplined. So ang Diyos is kumpleto siya. He give you the grace nagpagkaon, but He also give you the instructions kung makafollow yun ka. And nagsalig ba yun ka sa iya, because gathering more or doing outside of His instruction is a sign of a distrust. Okay, salig sa Diyos. Okay, ang mali lang sa mga Israelita kay 6 weeks after nakagawa sila sa Ehipto by way of crossing the Red Sea, ibuak ba yan niya ang Red Sea, and that is a biggest miracle nga ipakita yun, no? And the Israelites are the witness din sila ato. But after 6 weeks na dihang gikutoy sila sa kagutom, nakalimot sila nga their God is bigger than the bread. So ingon ana usab kita, may tendency kita nga maingon ana puta mga igsuon, no? Usahay atong ginatan-aw, atong current lang nga circumstance ba, pero we're not looking at the bigger picture of who God is. Ano nga ato nga koan, very very exciting to nga lesson. Ano po passionate po ko ato nga naga-deliver. I always ask God nga tabangan gyud ko niya nga ma-deliver ang sa tama ang mensahe nga gusto niyang ipaabot atong adlaw. Una, we are getting kanang usahay tasking lang ba. Ang unang-una nimo permiro tasking lang, isugo man ko ni pastor, but later on mahimo siyang commitment nimo, personal commitment. People are depending on you, look forward sila sa imuha nga
deliver yung ani nga mensahe, just like this daily devotional. O na mahimo ta mangita tag ka ng ano ng ginapangita na ta sa ato ang content. Wala taga you know it's a grace from God kung daghan gyud kayo ang pero 1-2 people is enough, no? They are souls who hunger, no, sa pulong, lalo na pagpulong sa Ginoo ang ilang ginahunger, imuha na ang cargo igsoon. So this morning ana lang usa ta dahan-dahan na sa mag soft opening usa ta sa to ang content, no? So mauro to ako ang i-share karon mga igsoon. It's just a review of my what I have last Sunday. So there are a lot more kay karon nga November is really about Thanksgiving. At the end of this season, ang goal is to really cure the heart. Tambala na to ang kasing-kasing sa tao. Dapat malipayon nga nagapasalamat daw, and consistent po na yung pasalamat para dili matao ang distrust, dili gyud deserving ang Dios na dito mo salig sa iya. Okay. God doesn't deserve that, and He always deserve our gratitude, giving back. We cannot outdo it. Sa kusaon na to mga igsoon, we cannot outdo the goodness of God. Sa tumbling pa ta, sa muligid pa ta, hindi kita maka-outdo. We cannot repay even, but what we can do is be thankful, be happy with what we receive, be grateful for we have a God, a Creator. Wala ba ikuhan? Wala ba may gratitude nga everyday? Nga ano, taghangin, which we do not ask for everyday. May na lang ganyan yung pagkaon kay when we pray, we say thank you Lord for this grace. Pero wala po tagi kuan, wala po tayo ingon nga thank you Lord for the hangin, for the air. Kay murag automatic naman sa to ano. But God is really keep pumping air into your nostrils every day, every second. Imagine kung mawadan kag hangin 5 minutes na rest in peace na ta. So imagine that, the goodness of the Lord. So dili na ako magdugay mga igsoon, og I am praying for the goodness of God nga manifest yun sa itong kasing-kasing, no? There is always the goodness of God. Ang atuan na lang is the realization that it is there. Huwag yun ay gusto nato nga ma-change itong kasing-kasing. Whatever circumstance, kaya yun nato mo pasalamat sa Diyos. Dili lang ta selective. Okay? Good morning and happy Tuesday. Bye-bye.